Hello mga ka-Unified, this is Ramil Pendulat of Unified Products and Services. Isa na rin po sa natulungan at nagkaresulta po dito sa ating negosyo. In this video po mga ka-Unified, mga partners, ipapakita ko po sa inyo yung overview po ng ating system at ano po yung potential na maibigay po niya sa inyo or sa atin pag sineryoso mo at tinrabaho mo ng todong-todo ano ang pwede nang ibigay sa iyo na kitaan. So in this video po, lalo na sa mga new franchises po na ating mga ka-Unified, panoorin nyo po to dahil marami po kayong matututunan. So actually ang ating system, meron tayong tatlong access para po makapag-transact ka. Unang-una, meron tayong sariling mobile apps para po sa mga cellphone, okay? And then meron din po tayong sariling Java installer po para po sa mga meron pong laptop or PC. Meron din po tayong sariling website para naman po sa all devices, ma-access mo po yung system. Ang good news pa po niyan, meron pa po tayong bago na Unified version 3 na kung saan andoon na po yung ating mga bagong billers or sa mga bills payment po, doon na po tayo nagtatransact. Dahil yan na po yung bagong feature ni Unified na dyan na po tayo magtatransact lahat-lahat soon to be. Pero as for now, in this video po, ang i-discuss ko po sa inyo or ipapakita ko po sa inyo yung ating Unified version 1 kasi majority so far dyan po tayo nagtatransact. So ito po yung itsura ng ating version 1. Ayan, ito po yung mobile apps po natin sa version 1, okay? So para po meron kayong idea sa version 3, ito naman po yung itsura niya. So actually sa ano pa po siya sa ating website, meron din po to siyang mobile apps, kaya lang hindi pa po natin siya actually ginagamit. So dito pa po tayo sa sarili nating website. So ginagamit na po ito sa ating mga bills payment. Dito na po tayo nagtatransact. Then pati po yung mga loading, mas marami pong ano dito, may ibang country na pwede mong loadan. Actually, yan po yung itsura niya. So ngayon, dadako tayo dito sa ating system version 1. So ito yun siya. Meron ka makita dyan ng mga online support, forget password, then sign in using Facebook. Yung use po ng online support, para po yan sa para po yan sa mga technical concern. So, mga technical difficulties, kung meron ka mga concern, so dyan ka po lalapit. So, dyan ka po mag-create ng report. Okay, yan yung sinasabi natin na CSR or Customer Service Representative. So, dyan ka po papasok. So, kailangan mo po yan, especially sa mga bago, kailangan alam mo po yan para anytime na meron ka mga concern, marunong ka na po. So, itry natin kung makita natin mamaya, papag-usapan din po natin yan. Forgot password, if ever naman po na nakalimutan nyo ang password, so dyan po tayo, pwede nyo po dyan i-trouble. Kasi magsasend po siya ng temporary password sa email mo na nakalink sa account mo. Sign in using Facebook naman, para naman po yan sa example, meron kang sariling load wallet, so or magki-create ka ng mga load wallet mo na mga client, so diyan ka po magregister sa sign in using Facebook, okay? So provided na naka-registered ka na, okay, meron ka ng account, so magla-login po tayo, ayan. So ito po yung bubungad po sa iyo kay Unified. So meron siyang advisory, yan po yung mga updated po na bank accounts po natin. So i-cancel nyo po yan para lang po ano po yan, advertise lang po yon, okay? So ngayon pag andyan dyan na, ito yung mga bubungad sa'yo. May mga announcement, may mga bagong services or mga bills po natin or kahit anong mga bagong partners po natin, dito po natin siya makikita, or may mga advisory din po if ever na may mga holiday or may mga maintenance, dito rin po siya ina-announce. So makita nyo rin po dyan yung eCash Load Wallet, mga ganyan. So yung eCash po, yan po yung pera po natin. So dyan po umiikot yung transaction mo diyan po sa pondo mo. So yan yung pondo mo, yung e-cash or electronic cash. So pera po talaga yan. So kung yung nakikita, meron akong 76.90. So yan yung pera ng account na yan. So yung load wallet naman, yan po yung niloload natin sa all network po dito sa Pilipinas. Mga cables, internet, dyan din po siya manggagaling. So, para po malalagyan yan, so magko-convert ka lang po ng from eCash to load wallet. So, free na po yan. May income ka po na 2%. Sa remittance po yan siya. Pakita ko po sa inyo mamaya.
Samantalang itong SGD, AED, QAR, HKD po, yan naman po yung maglo-load ka po ng iba't ibang bansa. Kasi po SGD, Singapore, UAE ang isa, Qatar yung isa, then Hong Kong yung isa. Pag doon po tayo sa version 3, mas marami pong bansa ang pwede mong loadan doon. So, kung gusto mo mag-load ng iba't ibang bansa, yan po yun siya. So, yung reward naman, grabe po, reward po yan ng company kung magbo-broadcast po yung company na meron silang ibibigay na regalo. So, grabe po. Kung yung makikita nyo na gift icon dyan sa taas, i-click lang po yan, magkakaroon ka po ng limpak-limpak na reward ng company. So, yan po yung purpose niyan. Ngayon, pag tumingin kayo sa upper right, meron kayong makita na tatlong dot. Sa upper left naman, tatlong line. So, unahin natin yung tatlong dot dito sa right. So, ngayon, pag-click mo yan, yan yung lalabas. QR code, transfer e-cash fund request, view stores, use offline app, then log out. So, dito po tayo magpa-proper log out. So, yung iba kasi, tinatanggal lang nila, then binaback nila, then magtatanong yung apps kung you need to log out, then i-click lang po natin yung yes, 'di ba? Tama? Yun yung ginagawa ng iba. Kung gusto mo naman po na proper log out, click mo po yung dot, then click mo po yung log out. Yan po yun siya. Yan yung proper pag log out. Diyan siya i-click. Ngayon, yung QR code, grabe, ginagamit na rin po natin yung QR code, especially sa mga bagong partners po natin or company na talagang nakalink na po tayo doon. Very useful ito sa, kunwari, magsasend ka ng e-cash to e-cash sa ka-business partner mo. So, kung magkatabi lang kayo, magkasama kayo, kahit hindi ka na magpa-password, i-ano mo na lang QR code to QR code para lang po siyang alam mo yung share it, para lang din po siya ganun kabilis. So, ganun po yung use po ng QR code. Magagamit din po natin yan sa iba't ibang partner natin na, grabe, very soon na ganyan na po lahat yung gagamitin natin. Then, transfer e-cash fund, dyan ka po magkiklik kapag, kapag magsasend ka po ng pondo sa iyong load wallet na partner, okay? Then, fund request naman kapag magpopondo ka po ng galing po sa bangko through online or pumunta ka talaga sa bangko, diyan ka po dadaan. Sa view stores naman po, makikita mo diyan yung pag i-click mo yan, makikita mo diyan yung mga malapit na area kung saan ka malapit na outlet or office, diyan mo po makita. Kunwari kung nasaan ka man ngayon, i-view mo po yan, makikita mo yung mga pinakamalapit na unified stores po sa dyan sa lugar mo. So, grabe po kaganda yan. Then, use offline app. Pwede rin mo po yan i-download sa Play Store mo or Apple Store mo po. Meron po kasi tayong sariling load wallet na app. Pagdating po sa offline, pwede rin po tayo mag-load. So, yan yung i-click kung di ka magda-download sa Play Store. Okay? Then, yan po yung logout. So, kunwari, i-click mo yung transfer e-cash fund, yan po yung lalabas sa kanya. So, meron din pong sariling reg code po si load wallet mo. So, amount, then meron ka po dyang 2% na income sa lahat ng load wallet mo na popondohan. Yan po yung kagandahan po niyan. 2% po yung income natin sa lahat ng ating load wallet. So, dito ka dadaan kapag popondohan mo sila pag naka-registered na sila. Okay? And then, okay na tayo dito sa right. Dito naman tayo sa left. So, i-click mo yung tatlong line. So, yan po yung lalabas. Dito na lahat yung mga services natin. Dito mo na lahat makikita. So, kung yung mapapansin, nandiyan yung pangalan mo. And then, sa baba, yan yung reg code mo. Dito naman sa maliliit na may nakasulat na mga leadership quota, mga personal quota, para po yan sa MLM, yung mga products po natin. So, especially pag meron ka ng rank, yan po yung gamit niyan. So, mai-enlighten ka rin dyan pag nag-training ka na ng marami. So, pag i-click mo yung pangalan mo, kunwari pangalan ko, ni-click ko yung pangalan ko, dito mo makikita yung pwede ka mag-change ng, dito mo makita yung address mo, yung reg code mo. Then, pag i-click mo yung dito, kasi nandiyan yung change login pa. Pwede ka kasi mag-change ng ng mga password. So, kung gusto mo mag-change ng password, dito ka pupunta. Transaction one password yan or username, login password mo, dito ka dadaan. Then, pati po yung mga mag-change ka ng email, ng mobile number na nakaling sa account mo, dito rin po siya. So, dyan nyo po talaga makita. Ngayon, balik tayo. So, kapag yan, yan na, nandito na lahat yung mga services, nandiyan na lahat. So, dito ka magta-transact. So,
Actually mga partners, overview lang po ito para po magka-idea kayo. So pag i-click mo yung loading, so meron tayong e-loading pang Pilipinas na load, international, pag maglo-load ka sa international. So dito lang click natin yung para sa Pilipinas. So ayan, meron kang regular load, special load, prepaid load. So sa regular load, so andiyan dyan yung mga tingi-tingi, 'di ba? So pwede kang mag-load na diyan ng sa Globe up to 150 pesos. So andyan po yung mga network. So, magkiklik ka lang dyan kung anong klaseng network yon. So, kung TNT or token text, belong po sa smart. Wala po siya dyan. Pero, dyan po siya belong. Kung TF, belong po naman siya sa Globe. Okay? So, any amount. Type mo lang dyan yung amount niya ng loadan mo, then mobile number ng loadan mo, then transaction password mo. Successful na po yun. Okay? Sa special load naman, ito yung mga special load na only na kaagad. Example, Globe. So, pipili ka na lang dyan na only na siya kaagad pag na-receive ng client mo. Sa mga, sa mga example, um, sa may mga expert na po dito sa only po, pwede na po kayo dyan mamili ng sarili nyong convo, yung package na po, yung unli na siya kaagad. Okay? So, special load po yan siya under. Ano naman po yung sa prepaid? Sa prepaid naman po, so meron ka dyan pagpipilian, may game cards, grabe, call cards. And yung others, ito na po yung mga internet, cables, mga signal, Dream Satellite, mga PLDT, andyan dyan, dito mo siya makita lahat. So, dami-dami po niyan. Talagang kumpleto po yan siya. So, yung mga naman po, game cards, andyan dyan din po, ayan. Mga, mga games. And then, call cards. Ito naman po yung mga big amount na mga load. Example po kung mga 500 sa isang cent lang. So, dito ka po, andyan na po siya. Diyan ka pupunta. Okay? And then, okay na tayo sa load. Click mo yung bills payment. Dito po, ang maganda po nito, nakakategorize na po siya. Utilities, telecom, airlines, credit card, government, insurance, schools, others, and so on and so forth. Diyan na po siya, nakakategorize na po siya. Okay? So, pag home base ka, grabe po, kapag dito, ang po natin ngayong good news po sa version 3 natin, wala na po siyang convenience fee. Yan po, on some of other bills payment or billers. Although hindi po lahat, pero majority po wala na pong convenience fee. Grabe. Pwede na rin po tayong mag-accept ng na siya, yung due date na siya. Pwede rin po. Grabe. Kasi po partner na po natin yung Bayad Center. Ganun po siya kaganda. So, yan po. Sa remittance naman, okay? Sa remittance, pag-click mo yan, meron kang makikita na send, meron kang makikita na payout. So, yung sending and receiving, yan po ibig sabihin yan. Sa mga new franchises po, dapat approve po yung ID nyo, yung ID po, yung KYC po ninyo para po makapasok na po kayo dito sa remittance. Okay? So, pag-click mo po yan, send, kunwari sending ka, andyan yung may makita kang mga, ayan, ito yung makikita mo. So, merong tayong ikas to ikas. So, yung ikas to ikas is member to member yan or dealer to dealer or unified to unified. Like for example, kailangan mo ng ikas or magsisend ka ng ikas sa ka-business partner mo, dito ka papasok. So, click mo po yan. Yan, dyan yung reg code, nandyan yung amount, then transaction password. And then, 25 charge po any amount. So, real time po papasok po yun siya. Yan po yung gamit ng ikas to ikas. Okay? And then back, meron yung convert to load fund, yan yung sinasabi ko sa iyo na maglalagay ka dito ng load wallet. So, 'di ba, meron ka nakikita na 1.31. Kapag dadagdagan mo yan, punta ka lang dito sa send, then punta ka lang sa convert to load fund. Ayan. Free of charge na po yan. Meron ka pang income na 2% sa pagko-convert pa lang. Ayan po siya. Any amount pwede ka maglagay. No limit, no maximum po yan. So, same din po sa pagpopondo. Pwede mong pondahan, pwede mong hindi ang ating account. So, wala pong no minimum, no maximum po. So, wala po tayong maintenance. Ayan po ginaganda niyan. And then, e-cash padala. Ito po yung e-cash padala po natin. Pinakamababang rate sa lahat ng padalahan kumpara sa labas. So, sarili po natin talaga ito na e-cash padala. So, yan po yun siya. Pwede mo siyang i-claim sa, kunwari nagpadala,
Pwede siyang i-claim sa any outlet ng Unified or office or business partner na ka-Unified, pwede mo siyang i-claim doon. Okay? And then, opo, yung e-cash to e-cash, ano ko lang, is yan po yung flat rate na 25 any amount. Ganun po siya kaganda. Okay. Smart money, syempre magsasend ka ng pera sa smart money. So sa mga smart money na huhulugan nyo, so dito ka po pupunta. Provided na dapat i-fill up nyo po lahat yan, yung mga pinakakailangan natin. So sa labas kasi walang required na mga ID number. So dito sa atin may mga ID number. Kunwari kung sino yung kukuha, kailangan may mga ID number sila. So, yun ang kailangan mo para makapag-transact ka. So, ganito lang po yan siya. I-fill up mo lang po lahat yan. As easy as that po. Smart money. And the next is, ito po yung credit to bank. Ang credit to bank po, ibig sabihin nito, magsasend ka po ng pera from your e-cash papunta sa mga any bank or mga ATM, ganon. So, ang good news po nito, na lahat po ng bangko pwede mong sendan. Lahat po ng bank po kasi is partner po natin. Okay? Dito din po yung under yung GCash po natin. So, andiyan po. Marami po tayong partners po na bank. Okay? So, real time din po. Depende po sa bangko na sendan din nyo. After 24 hours, makukuha na nila yung pera. Okay? And then, nasa 145 lang po yung charge po nito. Okay. Ganyan po siya kaganda. Then, balik tayo. And dito sa cash card. Itong sa cash card naman po natin, meron kasi tayong sariling parang ATM. So, tawag doon is power card. So, the moment na sendan mo yung, lalagyan mo ng laman yung ATM mo o yung power card mo, dito ka dadaan. So, ano ba yung cash card or power card? Ina-applyan po yun sa office. So, minsan nagbibigay ng schedule yung office, pwede ka mag-apply. So, nasa 2 months in the, sa process po niya before mo ma-receive yung card. Yung parang sarili nating ATM. So, any amount po, ang good news, nasa 60 pesos lang ang charge. Power. 'Di ba? So, ngayon, next is Cebuana. So, kung magsasend ka ng pera, syempre, kukunin nila sa Cebuana. Any nationwide, pwede nila i-claim ang Cebuana. Real time po. Ang good news po sa atin, pwede mo i-amend manually. Kung nagkamali ka ng sinendan na details, dyan, pwede mo i-amend. Then, pwede mo rin pa-cancel, pwede mo rin i-refund. Ganyan. So, same lang din po na i-registered mo lang po yung name ng mga details ng sender or beneficiary mo. Ito po yung mga nakikita mo mga details. Yan yung i-fill up mo. Okay? So, ganyan. Ganyan lang siya ka-simple po mga ma'am, sir. Mga ka-unified. Then, ayan po, ay meron din po tayong sariling GCash, Forex rate, conversion, ganyan. And then, dito na lang po tayo diretso sa Western Union. So, dito rin po, ayan, parang Cebuana din, parang smart money lang din na i-fill up mo lang itong mga kailanganin dito. So, dito po, the moment na sending ka, kailangan mo i-send, i-upload yung ID mo. So, okay? So, halimbawa, ikaw ang sender. So, i-upload mo muna yung ID mo. Then, once na ma-approve, magpo-provide na yun ng MTCN or yung control number niya. So, ganyan lang po yun siya para po meron kayong basic idea regarding po sa Western. Okay? So, ganyan. So, dito po sa sending, siya yung nangangailangan ng ID pag sending ka. Dito naman po sa receiving or payout, pag click mo yan, ito na po yung lalabas or makikita mo. So dito po sa sending, kinakailangan meron ka pong kinakailangan meron kang valid ID. Kasi sa mga big amount, like example 10,000 pataas, dalawang ID po yung hinihingi ng ating system. So kinakailangan approve po yung ID mo kasi during transaction magre-receive ka, hihingi po yung system ng ID. So, ipapa-approve mo po yun. Okay? So, depende sa amount, kinakailangan meron kang valid ID. So, example naman po sa ngayon, ang announcement po ng company ay pwede ka pong mag-payout kapag home base ka up to 10,000 yung monthly po natin. Okay? So, yan po yung parang sarili ang natin, ang po yan siya, coming from the Bangko Center ng Pilipinas. Sa mga naman po, sa mga tawag ito sa mga outlet or
hub office, wala po yan sila limit. So, ngayon, ang good news po dyan, marami po tayong business partner dito sa sa payout kasi may mga Transpass pa tayo, New York Bay, MoneyGram na kung saan international po yan sila. And then, international din po yung Western Union natin. Maliban lang po dito sa Cebuana. Kasi Cebuana, hindi tayo makakapag-claim ng galing sa ibang bansa not unless galing din po mismo sa Ka-Unified. Kasi good for domestic pa lang yung Cebuana natin. Okay. So, highlight for example, kasi dito kasi sa receiving, syempre receiving ka, tama? So, ang hinihingi lang talaga doon yung mga control number. Ayan, more on ganyan lang. Ayan. Minsan diyan hihingian ka ng ID talaga. So, yan yung ibibigay mo, yung control number ng inire-receive mo na money. Ayan po. So, example, Cebuana. So, pag mag-click ka ng Cebuana, yan yung hihingi siya ng reference number. Then, after niyan, magsesend siya ng email sa'yo. And then, magpipirma ka lang ng POD. Then, after how many minutes, papasok na yung dito sa e-cash mo. May dagdag na sa e-cash mo. So, balik tayo sa payout uli. Andyan yung mga New York Bay, Transpass, MoneyGram, International po yan siya galing. So, lahat po dito, same lang po talaga. So, example, magre-receive ka ng Western Union, ito yung magpi-fill up ka lang ng kung anong mga details. Pero yung iba, talagang control number na yung, or reference number na yung diretso na pini-fill up doon. Okay. So, ganyan lang po kasimple yung remittance payout po natin. Okay? So, sa mga ibang transaction natin dito, actually kasi overview lang ito, may mga tutorials din po tayo regarding sa Western Union, regarding po sa Cebuana, may mga actual video po tayo dito. So, para lang po may mga overview po kayo as for now. So, yun, ticketing ang sunod. So, ito yung una mong gagawin pag nagti-ticketing ka na. Una, dapat nakapag-markup ka. So, dapat may laman yung markup mo. Kasi, maraming beses na ito kasi yung income mo. So, dapat naka-input yan kasi every time na magsa-search or magbo-book ka, package na naidagdag na yung income mo doon. So, like for example, itong akin, meron akong 500. Hindi matatanggal ang 500 na yan not unless i-update mo o ibahin mo ang amount or tatanggalin mo. Pero the moment na nalagyan na yan, hanggat hindi mo ni-change, hindi na siya mababago. So, especially sa mga beginner pa lang, dapat talaga pag magsa-search kayo, before kayo magsa-search, magbo-book, i-double check nyo po yung markup ninyo. So, sa domestic up to 500, international up to 1,000. Yan po yung income mo na every mag-search ka, nandun na po sa system. So, ito naman po yung booking transaction na dito mo makita yung na-book mo na. So, like example, sa akin, ito yung account na to, ito yung na-book ko. So, may mga pa akong account na doon ako nagbo-book. So, itong account na to, ito yung na-book ko. So, ang maganda niyan, example ganyan. So, naka-green na siya, tama? So, ibig sabihin yan, downloadable na siya. So, example, ano natin. So, diyan, pag click mo, may markup na. So, ganyan. Kunwari, okay na siya. I-get ticket mo. Kasi, lalabas na yung ticket. Mada-download na yung ticket. So, example, ganyan. Download mo lang. Ayan. Pag download mo niyan, dito mo yan siya makita. Alright, dito. Ayan. Yan, na siya, mag-pop up na siya. Yan po yun siya. Yan yung itsura ng ticket natin na downloadable. Pwede mo siyang screenshot. Pwede mo siyang i-email sa client mo. Pwede rin siyang i-print. Pero actually, hindi naman talaga uso ngayon ang pag-print, 'di ba? So, pwedeng screenshot lang o ano na yan, files na yon. So, ngayon, ang halaga niya nasa 6,452. Meron na po akong income dyan na 500. Di ba nakita nyo kanina may markup ako na 500. So, meaning to say, out of 6,452, meron na ako dyang 500. So, hindi talaga totally yan na nagbawas sa e-cash ko. Minus 500, yun yung nabawas. Yung principal amount lang yung ibabawas sa ating e-cash. So, ito po yung reference number or booking reference number, yung PNR, yan po yun siya. And then, yung last 4 digit, yung dito sa departure tsaka destination, yan yung oras, yung time. Example, 10:25 a.m. Then, darating siya ng 12:05 in the noon or afternoon. Ganyan po. And then, naka-indicate na po dyan. Yung mga name, birthday, ganyan. So, okay na po tayo dyan. Okay? So,
Balik tayo ulit dito. International na nabook mo, click mo lang international. Ganyan po. So, lahat po ng nabook mo, dito siya mailagay. Hindi na siya matatanggal. So, as magsisilbing as history sa transaction mo. So, kung dadako tayo sa search, so ito na, pag nakapag-markup ka na, pwede ka na mag-search. Okay? So, like for example, ito siya. Kunwari, let's say, Davao to Manila. Ayan. So, ito yung departure. Pag one way, isang date lang yung hihingiin niya. Kunwari, let's say, January 14. Pag nag-round trip ka, hihingi siya ng another date. Anong date siya uuwi? So, kunwari, one way lang tayo. So, pag magbubook ka ng marami, actually kasi dito, adult 1, child 0, infant 0. So, pag marami kang ibubook, kung sabay-sabay sila, pwede may pagsabay-sabay up to 9 ata yan dyan. Pwede mo, yan siya, pwede mo dadagdagan. So, yung airline, i-all mo na yan para lahat lalabas. Itong senior citizen naman, pag mag-book ka ng senior citizen, yan yung makikita mo. I-on mo siya para magmatic discounted si senior citizen. Pero ang tips ko po is, kunwari meron po siyang senior citizen, dapat separate po yung pagbubook kay senior citizen. Huwag nyo siya ihalo sa adult kasi hindi siya magdi-discount. Kinakailangan separate. Kung marami kang senior citizen, kunwari 2, 3, so ipagsama-sama mo sila. Kung isa lang, i-separate mo yung isa. I-check mo lang yung flight number niya. Kung may kasama siyang adult, i-check mo lang yung flight number nila. Dapat same sila ng flight number ng mga kasama niya para magkasabay pa rin sila doon sa pag-check-in, sabay pa rin sila. Okay? So example, search ka na. So mag-search ka na, ayan lang po siya, lalabas na po lahat po ng flight na available po on that period of time na magsa-search ka. So ayong date pala, I mean. So katulad po nito, meron 6 flights found. Ayan, ito na po siya. So lahat po ng available na flight doon sa ni-search mo lalabas. So kung nakikita mo, ayan yung mga price. So, meron na po ako dyan, income. Kunwari, itong 1,928.56 ni Cebu Pacific. So, dyan po yung flight number, nandyan po yung class, nandyan po yung lahat na. So, kung meron kayong makikita na 3 dot, ibig sabihin po niyan, connecting flight. So, dadaan pa po siya sa ibang airport. So, kunwari, click natin itong Cebu Pacific na isa. So, ayan. So, meron na po akong markup, andyan na po yung date, andyan na po yung time, ipakita mo na yun. Pero, ito yung ipapakita mo sa client mo. Ito yung screenshot mo. Ito. Wag ito. Not unless kung nakakrop itong 500. Okay? So, ganyan. So, kunwari, okay na siya. Assuming na okay na si client sa flight na yan. So, lahat binigay mo na, magpabook na siya. So, select flight mo lang. Select flight uli. And then, ito lang yung ipi-fill up mo. So, lahat po ng details na yan, kunwari ito, Mr. and Miss. Pwede rin magkamali ng Mr. naging Miss. Wala pong problema yan. And then, mas importante, first name, last name, hindi magkamali at saka birthday. So, maglagay ka ng birthday, unahin mo sa mga ganitong, kunwari cellphone user ka. So, unahin mo yung year papalitan para hindi ka magkamali. Then, after that, anong month, then anong date. So, ganyan lang po yan. Example, ganyan. So, then gender, ganyan. Then, kung meron po siyang baggage, ayan, pipili ka lang ng i-add mo. So, wala na pong middle name na kailanganin dito. Only first name, last name. Then, itong mobile number, and then email address, street, city, zip code, sa'yo na po yan. Hindi na po yan sa client mo. Kasi para po any changes or update po sa flight, sa'yo po sila mag-i-email yung airline. Okay? Then yung mobile number, sa'yo din po dapat yan, hindi na po sa client. Para ikaw yung mag-update dun sa client mo. And then yung address, para po hindi ma-hassle, sa'yo na rin po yan. So after mo po na-book, yun na po yung lalabas kanina. Yung sinabi ko sa inyo kanina na dito na po yun siya. Diyan na po siya lalabas pag na-book mo na po. So, i-continue mo lang yon. Then, after how many minutes, na po siya, confirm na po yung ticket. So, ganun na po mag-book. Okay? Next is online shop. Yung online shop naman, dito mo makikita yung mga products po natin. Kasi po, di ba, meron tayong products na grabe, infinite po yung income doon. So, click mo lang po yung MLM shop.
Ito po yung mga products natin na sobrang dami. Pwede mong ibenta, may income ka na 30%. Kung gusto mo naman na i-personal use, meron kang income na 30%. So, ito po yun siya. Ayan. Yan, marami po tayong mga products. Sobrang dami. So, example, magsasample po tayo dito. Pipili ka lang dyan. Kunwari, bibili ka, kunwari, absorbency. So, meron po yung mga tumbas na price. Itong price na SRP, yan po yung price ng pagbenta mo sa kanya. Discounted price, yan yung kung dealer ka na, since ikaw may-ari, ganyan, meron ka pong discount, so 525. So, yan po yung 30% na discount mo. Pag bibilhin mo to ng through GC, meron po price po niya 750. So, ano po yung GC price? Nakukuha mo itong GC na to pag ikaw ay marami ng ka-business partner o marami kang na-franchise, meron po yung katumbas na GC or gift certificate. So, pwede mo siyang ibili kasi yung mga GC na yun sa any items ni Unified. So, katulad po nitong products, pwede mo siyang bilhin through GC. So, yung PB or points value, lahat po kasi ng product natin, meron po siyang katumbas na PB na kung saan pag marami kang PB na naipon, grabe, magkakarank ka. Pag the moment na may rank ka, grabe, infinite yung income na ibibigay sa'yo. So, kita nyo na, maliban sa services, may product ka pang incomean. Mamaya, meron akong explain pa sa inyo na napakalaking incomean pa. So, ito po siya, itong product po na to, ang tips ko po sa inyo, para hindi ka po mapag-iwanan, kung hindi ka mahilig magbenta or wala kang alam, magpa-reseller ka po, ma'am sir, ka Unified. Magpa-reseller ka ng product kasi para iikot pa rin yung product mo, para marami ka pa ring incomean sa product pa lang. Okay? So, sobrang dami po niyan at nadadagdagan pa yung mga products po natin. So, pwede ka bumili dito sa system. Pwede ka rin mag-walk-in sa office. Pwede mo rin ipa-deliver kung nagbili ka dito. So, may mga pa-promo pa po yan. So, grabe, ibang kitaan pa yung product. So, ganyan po siya. Yan po yung tawag dyan, yung online shop natin or MLM shop. Okay. So, itong insurance. Meron po tayong tatlong insurance dito. Personal accident insurance. Then, sa personal accident insurance, meron tayong dalawa. Meron tayong Malayan, then meron tayong FPG. So, more on para lang to sa tao itong Malayan saka FPG. So, pwede mo siyang ibenta ng up to 500. So, ang capital po nito, example po itong FPG. So, 75 pesos. So, yan po yung inclusion niya. Nasa 170,000 annually yung inclusion niya. So, 75 pesos lang yung capital natin. Pwede mo siyang ibenta ng up to 500. Pwede mo bentahan dito yung mga walang insurance. Pwede rin yung may motor. Okay? Or may mga vehicles, ganyan. So, yan po siya. Itong Malayan Insurance naman, ito yung para lang sa tao. So, andyan po yung inclusion niya. Ito po. Nasa 110,000 naman po. Capital niya po is 80 pesos. Pwede ka po magbenta sa mga kahit saan na walang insurance, kahit sino na walang insurance. Wag lang yung may mga yung mga example, yung mga frontliner natin, yung mga police, mga sundalo, mga marine, meron po yan sila sariling insurance. So, ito po, open po to siya for all. Hindi lang po sa kanila kasi may mga exclusive po silang insurance. Sila po yung mabebentahan natin. So, kunwari, meron kang mabentahan na mga presidente ng alam mo yung mga toda-toda. So, yan, pwede ka yan. Basta, kahit sino na walang insurance, pwede mo siyang bentahan po nito, mga partner. So, ayan po siya. So, meron din po lalabas na certificate or COC po sa ating system. Printable, downloadable po yun. After nyo po na-fill up to lahat. Okay? Lalabas din sa system doon sa report po natin. So, ganun lang. And then, ito naman po yung CTPL or Compulsory Third Party Liability. Ito yung nire-recommend talaga ng LTO. So, ito yung pwede mong ibenta sa mga nagre-renew para sa may mga kotse, may mga sasakyan or mga motor or tricycle. Ito yung pwede mong ibenta. So, ito po kasi talaga yung nire-recommend ng ating sa LTO. So, lahat po ito yan po yung pipilapan mo din. May certificate na lalabas sa system
downloadable, printable, ibibigay mo po yun. So, ipifill up mo po yan siya. Okay? So, para sa mga humihingi ng mga inclusion nito, pwede po tayo mag-CSR, mag-hotline, ibibigay po niya yung, yung fully inclusion or na pwede mo ibigay sa client mo pag bumili siya para mabasa-basa niya. Pero meron siyang certificate na ibibigay din, galing din dito sa system natin. So, ayan po. Grabe. So, balik po tayo uli. Hindi pa tayo nagtatapos. So, insurance pa po yan. Meron pa po siyang shipping. So, itong shipping, syempre magbenta ka ng ticket ng mga barko. So, meron tayong tatlo dyan. Fastcat, TransAsia, to go. So, yan po yung pwede mo bentahan ng mga ticket ng barko. So, grabe, 'di ba? May eroplanong ticket ka pa, meron ka pang barko na ticket. So, yan po. Ang income po natin dyan is per book po sa ticket ng ating mga barko ay 50 pesos. At pag home base ka, through CSR yung booking mo, so click mo lang yan. O yan, i-proceed mo lang po yan, then magfi-fill up ka po doon, ang bagsak mo doon sa CSR. So sila din po yung magpa-process, sila din po yung magbibigay ng ticket, magpo-provide ka lang ng details ng client mo. 50 pesos in every tao po kasi yun po yung batas ng ating shipping. So hindi po tayo pwedeng tataas doon. Pero madali lang kasi po-provide mo lang yung quotation, tsaka kung mag-game na yung yung client mo, CCSR na po yung magbubuk. Okay? Ayan. So, ang kagandahan po nito talaga, meron tayong report. So, click mo yung reports. Makikita mo dyan yung lahat ng transactions mo per day or any day na gusto mo, isa-search mo lang dyan. So, kung inyong nakikita, meron tayong general report. Dito yung makikita mo lahat yung mga transaction na na siya, nakahalo-halo na. Pero kung gusto mo ng nakakategorize, so example sa remittance send, example gusto mo i-check o ikas to ikas, ito yung nase-send mo. Ito yung mga mga na-send mo. Meron na po yan resibo kasi kunwari i-download mo lang yung resibo. Dito mo makikita yung lahat ng resibo ng ni-transact mo, mga partners dito sa report. So example, dito, yan, nag-remittance. So yan po yun siya. 'Di ba? So, lahat ng transactions natin dito, lahat ng transaction natin dito sa ating services, dito sa ating system, meron po talaga siyang, nandito po lahat sa report. So, dito mo ma-download yung lahat ng resibo, except ticketing, kasi pag ticketing kasi, nandito na yung yung copy ng ticket dito sa booking transaction. Pero, lahat ng wala doon, lahat po ng wala doon, dito mo siya ma-download. Mari, nag-payout ka ng pera, dito mo rin ma-download yung resibo, yung receipt. So, nag-insurance ka, dito mo rin makita. Nag-fund transfer ka, lahat dito mo siya makita. Okay? So, yan yung kagandahan niya. Kunwari, meron kang tao na pinapahandle ng account mo, dito mo rin makikita kung ano yung mga net-transact niya per day. Makikita mo dyan, mababantayan mo, mamomonitor mo pa siya. Okay? Yan yung kagandahan niyan. Ngayon, aside doon sa dinidiscuss ko po sa inyo na mga services, mga partners, ano pa ba yung kitaan kay Unified? Ang good news po kasi doon, yung lahat ng diniscuss ko na services, kikita ka doon ng 15,000, 10,000, 30,000 more or less, or pwedeng 50,000 more or less, depende po sa number of transaction mo per day. Ang napakalaking income doon is yun na yung ticketing. Okay? Meron pa tayong travel and tours. So, travel and tours po dito, hindi po siya nakikita sa system, mga partners ha. Meron po tayong sariling in charge. So, sila po yung magbibigay ng quotation, yung Global GPRS in charge po natin, Global Pinoy Travel and Tours. Sila po yung nagbibigay ng quotation. Sila din po yung magbubook. Magbibigay lang din po tayo ng quotation para sa tao. Then, yun na, pag meron ka ng client, meron ka na doon income. So, yun po yun. So, pwede mo din i-separate yung mga ticket transaction nila. Okay? Sa website, meron din po doon hotel. Okay? Ayan. Ngayon, ang gusto ko iparating sa inyo, grabe, ano ba itong sa networking side? Ayan. So, ito yung ang nito, ang potential income dito million ang potential income dito. Ito yung 2.7 million ang pwede mong kitain every month. So actually ang Hall of Famer natin ngayon si Ma'am
Chimi La Buenhanda, kumikita lang naman siya ng more or less 1 million per month. Okay? So, ano pa siya, paakyat pa siya ng paakyat papuntang 2.7 million. So, dito mo siya makikita sa networking. Dito mo siya, actually, ipapa-franchise mo lang naman ang system mo. Kagaya mo rin na kung gusto mo siyang kung gusto mo tulungan ng mga tao, hindi mo kasi mapigilan ng tao na gusto din nila ng business mo. So the moment na nakapagpa-franchise ka, meron kang kita doon, 'di ba? Tago 1,000 'yon, 'di ba? Ang indirect tig 60-60. Ngayon ang SMB sales match bonus 1,515 plus yung residual income, grabe pakita ko sa inyo mamaya. Pero ano nga ba ang pwede niyang ibibigay sa iyo? Itong pwede mo kitain talaga dito. So, gusto ko ipakita sa inyo, gusto ko kayong ma-inspire. So, ito yung kinikita ko. So, ito yung as for now na grabe, malaking tulong talaga ng Unified Product and Services. Isa na po akong full-timer dito kay Unified Product and Services. So, kunwari, let's say na mag-start tayo ng June. So, ito yung mga pay-out ko. Nagpe-payout po ako every week. So, okay? So, itong every week na to, kasi ang payout natin is every Tuesday. Pwede mo i-payout, pwedeng hindi. So, ako kinukuha ko po. Isa lang po to sa mga account ko. Gusto kong ipakita sa inyo. Ngayon, kung yung titingnan, mag-start tayo sa June 10. So, kumita siya ng 34,859. Ano na po to siya? Malinis na to. Wala na po siyang tax. Okay? So, kasi every magko-convert ka from leveraging to e-cash, meron po yan siya meron po siya tax na 10%. So, ito natanggal na, malinis na, net na po talaga siya. So, ngayon, example, nung June 10, meron akong 34,859. And then, sumunod, 23,600. Sumunod, 17,066. Sumunod, 7,000 plus, 5,000 plus, 7,000 plus, and then 4,000 plus. Ganyan. Imaginein mo, pwede kang kumita dito ng up to 50,000 monthly. Ay minimum 50,000, 30,000, depende. Pero ang punto kasi doon, pine-payout mo to pag nag-leverage ka, kahit hindi ka nagkaroon ng transaction within the day, thousands, libo-libo rin yung kikitain mo. Sobra pa ba sa ROI? Sobra-sobra pa. Ito yung lifetime na pagkikinabangan mo dito sa ating negosyo. Kahit wala ka ng work, mag-harvest ka na lang. So, ito yung mga payout history ko po. So, every week, tanggal ko po yan, pinupunta ko po sa bangko. So, yan po yung mga i-income mo na potential. So, imagine mo may 10,000 plus, 4,000, 3,000, 5,000 plus, 4,000 plus, 7,000 plus, 5,000 plus, grabe. Yan po yung potential na pwede mo pang higitan yan pag nitrabaho mo to ng seryoso. Yun ang punto po doon. So, ngayon, hindi pa dyan nagtatapos. Dahil meron pa tayong tinatawag na residual income. So, nakikita mo yung 76.90. Actually, hindi ako nagpondo dito. Never ako nagpondo. Except kung may transaction ako, kinukuha ko yung pera nila, yun din na tinatransact ko. Alam mo kung bakit? Nag-leverage po ako. So, yung pera na 76.90 residual income po yan for today. So, example, punta tayo dito sa report. So, ang good news po kasi niyan, lahat ng pera pumapasok, diba, at lumalabas, meron siya sa report. So, ngayon, ang good news dyan, yung residual income ang nakakabaliw. Kasi kahit wala kang transaction, grabe, piso-piso, 10-10-10, nanggagaling saan yan? Sa mga business partners mo. Na wala kang kamalay-malay, sila yung nag-transact. Okay? So, i-click mo yung general report. Grabe. Yung uni level, yan po yung residual income na kahit wala kang ginagawa, may pumapasok. So, mga 0.9 sa remittance po yan, 0 point something. Grabe. So, yung uni level na yan yung araw-araw na pumapasok, mga partners. So, like for example, hanap tayo dito ng ticketing. Ayan. May nag-book, may pumasok na 10 pesos. Ayan. Mga 0 point something kada remittance ng mga tao, insurance, bills payment, meron pong papasok. Imaginein mo, may 10. Ayan, may nag-book. Hindi ko kilala kung sino ang nag-book. Doon under sa system ko or isa sa mga business
partner ko po, mga partners. So, grabe. Ayan. Marami-rami. Kandaming Unilevel. So, yan po yung araw. Imagine mo, tingnan mo, may 40 pesos. Hindi ko rin kilala kung sino nag-transact ng baka 2 tao na round trip o baka 4 na taong ni-book niya. At saka marami pang Unilevel na Unilevel. So, imaginein mo, merong pumasok na 76.90. So, minsan after 2 days kinukuha ko yan or niloload ko lahat pwede mong gamitin kahit saan. So kasi pera yan so usually nagagamit ko yan sa pang-araw-araw ko. Yan po yung kagandahan ng residual income pa lang. Imaginein mo, actually ako hindi lang ako iisang account, marami po akong account dito, mga partners. So imaginein mo, kapag araw-araw nakaka-receive ka ng residual income, wala kang ginagawa. Plus marami ka pang payout doon sa leveraging. Grabe, wala pa doon ng services na ini-income mo, wala pa doon yung product na pwede mong ibenta o naibenta mo. Imaginein mo, tamad lang talagang hindi kikita dito kay Unified Products and Services. Kikita ka sa services, kikita ka sa products. Grabe, how much na lang kung ni-leverage mo siya. Ganun kalupit yung ibibigay ng products, ng Unified Products and Services sa'yo. Actually, itong account ko na to, sobra 1 million na ang kinita po niyan. Sobra 1 million na itong account na pinakita ko sa inyo. Actually, marami akong account. Nasa 11 accounts po ako ngayon. Sa ikaw na iisa pa lang account, much better dagdagan mo para marami kang savings, marami kang ipe-pay out na marami sa mga account mo, kasi kung kikita ang isa, kikita lahat. Okay? Sa mga pa naman, sa mga hindi mo pa to hinahataw, hatawin mo talaga to ngayon pa lang, dahil grabe yung nag-aantay sa'yo. Grabe yung ibibigay na potential income ni Unified Product and Services sa'yo. Bago ako mag-end, ipapakita ko tong hotline or CSR natin. Lalo na sa mga beginner po. So, kailangan familiar po kayo dito. So, i-click mo lang tong online support. Ayan. So, fill up ka lang dyan. So, create ticket. Dito ka mag-create ng ticket. Kunwari, may mga concern ka. So, i-fill up mo lang po yan. So, andyan yung name mo, email na nakaling sa account mo. Nakakategorize po yan kung ano yung mga concern mo. So, pag wala dyan sa category, click mo lang yung customer support kasi general po yan. So, i-fill up mo lang yan. Dapat high yung priority, tapos check mo yung owner account, ganyan, kung sa'yo yung account or pinagawa ka nung may-ari ng account. So, owner account ang i-check mo. Yung reg code ng account na yon. So, fill up mo yan. And then, dito sa message, pwede kang mag-Tagalog, pwede kang mag-English. So, dito, ayan, i-upload mo yung proof of kunwari, let's say, ticket ang concern mo. So, i-upload mo yung screenshot ng ticket or any proof na mababasa ng CSR, ng hotline natin. So, ayan, fill up mo lang yung CAPTCHA dyan. So, gagayahin mo lang yan hanggang sa magsasubmit ka ng ticket. So, magpo-provide yan siya. The moment na na-fill up mo na lahat, magpo-provide siya ng reference ID. So, halimbawa, i-back natin. Ayan. So, halimbawa, nakapag-create ticket ka na. Papaano mo siya i-follow up? So, maliban sa tatawagan mong CSR, dapat alam mo yung number ng CSR. So, maliban doon, i-view mo yung create ticket mo. So, click mo yung view existing ticket. So, example, meron akong ginawa dito, kagaya niyan. So, kunwari ito, click mo yan. So, ganyan yung example ng reference ID. So, i-view mo lang yung concern mo. So, katulad nito, yung ginawa ko dati. So, meron akong concern na regarding sa mga bills. So, ayan, sila magre-reply. So, ganyan po, para lang siya normal na conversation between you and saka yung hotline o CSR natin. So, dapat dito ka lagi magpa-follow up sa message. Maliban doon, pwede mo sila tawagan sa Globe, Smart, yun yung mga nila, dapat kunin mo yung number nila kasi maliban dito, pwede mo rin sila tawagan. Then, pwede mo rin i-follow up sa Gumigo. So, another apps natin yun para sa CSR. So, ang punto ko po dito, mga partners, alam mo yung negosyo mo. Kasi,
lalo na itong hotline, especially pag baguhan ka. Kasi pag meron kang mga concern, technicalities, what if hindi available si sponsor mo? Tsaka syempre dapat master mo yung basic. So ito yung basic. Pag meron kang mga kailangan or mga any katanungan, clarification sa mga technical difficulties mo, grabe, i-CSR mo agad yun. I-hotline mo agad yun kasi sila yung makakasagot. Sila yung magbibigay ng kasagutan doon sa concern mo. So ganun lang siya kasimple yung CSR natin. So kaya nga ang is i-familiarize mo talaga yung mga basic. Bukod sa hahatawin mo talaga to, ano yung mga requirements naman para hindi ka mahirapan kasi ang business natin is technology business. So grabe, hopefully na inspired ko po kayo. So sa ngayong araw na to na nagkita-kita uli tayo. So sana po nakita nyo na ang potential ng Unified Product and Services ay napakaganda, napakalawak na pwede nang ibigay ang pangarap mo. So actually itong kotse na rin to, isa na rin to sa binigay ng Unified Product and Services sa akin, incentive. So pag nag-leverage ka, grabe, hindi lang perang ibibigay niya talaga sa iyo. Sobrang dami, lifetime benefits. Pwede mo siyang ipamana, maliban sa sarili mo na hinahataw mo to, matutulungan mo pa yung pamilya mo. Kung meron kang anak, matutulungan mo yung mga anak mo, may pamana mo sa mga anak mo. And then, sa pamilya mo, sa parents mo, na ito yung pang good, tawag so, pang for good mo kung abroad ka. So, lahat talaga, may purpose kung bakit ka nandito sa Unified. Kung nagwo-work ka, hinahataw mo to. Kung wala ka ng work, pwede ito ang backup mo. So grabe kasi lifetime, po siya. This is a long-term business and then lifetime benefit. So trabahuin mo lang talaga, alamin mo lang talaga lahat ng mga basic dito dapat alam mo para pagtrabahuin mo na madali na lang dire-diretso ka. So mag-training ka po, magpaturo ka sa sponsor mo, dagdagan mo pa dyan yung maraming dapat may self-learning ka, and then lagyan mo siya ng willing to learn ka talaga kasi wala namang business na kumita ka kaagad. Dapat andun yung willingness mo na gagawin talaga ang negosyo na to. So hopefully mga partners, mga ka-Unify, na inspired ko po kayo. Kita-kits po sa mga susunod pa nating pag-uusapan o tutorials. Manood lang po kayo lagi dito sa ating YouTube channel para po makapag-learn and updates pa po kayo dito sa Unified Products and Services. So, yun lang po. Good more earnings po sa ating lahat.